Magandang umaga po sa ating lahat at para po sa ating mga bisita, welcome po sa Perseverance Reformed Baptist Church dito po sa Dasmariñas, Cavite. And bago po tayo magsimula ay may ilan lang ho na tayong announcements. Maaari po nating isama sa ating mga panalangin ang si Pastor Jay and Brother Jake na dadalo po sa Pastors Conference na gaganapin po sa Tagum sa Mindanao. At let's take our time then to pray and to prepare to extend our hands to our brother Lawrence na nag-express po ng kanyang intention to be a member of this church. And sa mga upcoming days po ay alam ko po ay naisend na po sa GC ang kanyang testimony, but pastor will print po yung kanyang testimony and ipopost po dito. Ay ipiprint po dito sa ating bulletin board. So maaari po natin siyang ipag-pray. And para po sa ating word of exhortation sa Psalm chapter 145 verses 1 to 3, it says, I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Kaya sa ating paglapit ngayon sa umaga sa ating Diyos ay naway mapaalalahanan tayo kung gaano siya kadakila bilang hindi lang ating bilang tagapaglikha, kundi ating tagapagligtas, ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Kaya inaanyahan po ang ating lahat upang tumayo at umawit sa ating unang himno. I see the stars. This is my
Ang aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, nasa langit, tunay nga na ikaw ay dakila. Uh, your creation speaks your glory. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay ng mundo. You created the heavens and earth. And patunay na lahat ng aming nakikita ay patunay kung gaano kayo makapangyarihan, at patunay ito ng inyong dakilang karunungan. Kaya nagpupuri kami sa inyo. Salamat po sa inyong salita. At hindi lang yun, kami nagpapasalamat dahil hindi lang sa inyong paglikha, yung pinakita mo ang inyong kadakilaan, kundi sa inyong pagtubos sa amin, aming makasalanan, na sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo ay gumawa kayo ng daan upang kami makalapit sa inyo. We come before you not on our own righteousness, but in the righteousness of your Son, our Lord Jesus Christ. Kaya naway i-preserve niyo kami, naway ang aming pagtingin sa inyong anak ay manatili hanggang sa kanyang pagbalik, at naway sa umagang ito, ihanda niyo ang aming puso, ang aming mga isip na sa inyong salita, na kami magsamba, magpuri sa inyo ng may kagalakan at may takot sa inyong kabanalan, at naway walang malampasan ng inyong biyaya. Naway ang ebanghelyo ay maisiwalat ngayong umaga at sa buong araw na ito, at lahat ng aming gagawin ay kayo ay mabigyan ng kalwalhatian. Salamat po sa inyong grace, sa inyong forgiveness, and sa inyong kadakilaan. Kami napupuri at nagpapasalamat sa inyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo ho ay umupo at umawit ng ating pangalawang hymn.
sumama ako sa ating scripture reading sa aklat po ng Genesis chapter 41. Makibuklat po kayo sa aklat ng Genesis chapter 41 verse 37 hanggang matapos. Sabi po dito, Genesis chapter 41, ang mungkahi ay ikinatuwa ng Faraon at ng kanyang mga lingkod, kaya't sinabi ng Faraon sa kanyang mga lingkod, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasiyan ng Espiritu ng Diyos? Sinabi ng Faraon kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ang magiging pinuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysa sa iyo. Sinabi ng Faraon kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Inalis ng Faraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamatas na pinuno at sila'y sumisigaw sa unahan niya. Lumuhod kayo, sa gayoy inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon, at kung walang pagsang-ayon mula sa iyo ay hindi magtataas ang sino mang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. Verse 45, pinangalanan ng Faraon si Jose na Safenat Paneah at ibinigay bilang asawa niya si Asenat, na anak ni Potifera na pari sa On. Sa gayoy nagkaroon si Jose ng kapangyarihan sa lupain ng Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang na nang magsimulang maglingkod sa Faraon na hari ng Ehipto. Si Jose ay umalis sa harapan ng Faraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. Ang lupa ay nagbunga ng sagana sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At tinipon niya ang lahat ng pagkain sa loob ng 7 taon na may kasaganaan sa lupain ng Ehipto. At inimbak ang pagkain sa mga bayan. Ang pagkain sa mga bukid na nasa palibot ng bawat bayan na inimbak sa bawat bayan. Si Jose ay nagimbak ng napakaraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat hanggang sa huminto siya sa pagtatala nito, sapagkat hindi na ito mabilang. Bago dumating ang taon ng tagutom, ay ipinanganak kay Jose ang 2 lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potipera na pari sa On. Tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat sinabi niya, ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking paghihirap at ang buong sambahayan ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim sapagkat sinabi niya, ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking pagdadalamhati. Ang 7 taon ng kasaganaan na nasa lupain ng Ehipto ay natapos nang ang 7 taon ng tagutom ay nagpasimulang dumating, ayon sa sinabi ni Jose, nagkagutom sa lahat ng lupain sa buong lupain ng Ehipto. Subalit sa buong lupain ng Ehipto ay may pagkain. Nang ang buong lupain ng Ehipto ay nagutom, ang taong bayan ay humingi ng pagkain sa Faraon. Kaya't sinabi ng Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pumunta kayo kay Jose. Ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. Yamang ang tagutom ay lumaganap sa buong lupain, binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at ipinagbili sa mga Ehipsyo, sapagkat matindi ang tagutom sa lupain ng Ehipto. Bukod dito, lahat ng mga taga-ibang lupain ay dumating upang bumili ng trigo kay Jose, sapagkat matindi ang tagutom sa buong daigdig. Dalawang punto lamang po. Una, ang tunay na pag-asa at ganap na tulong para sa isang mananampalataya ay tanging sa Diyos lamang magmumula. Praktikal man po o lalo na sa mga bagay na pang-spiritual. Pangalawa, sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo, ang autoridad ni Jesus bilang Panginoon at Hari ay hindi lang pangdaigdig. Siyang dakila nga sa lahat. Sinabi niya mismo sa aklat ng Mateo, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya kaibigan, sa kanya ka higit na dapat magpatira pa, o lahat ng tao sa kanyang paanan dapat magpatira pa, at lumapit para sa tunay na kaligtasan ng iyong kaluluwa.
Kailanman ay hindi ka niya itataboy, hindi ka mapapahiya. Tawagin po natin si... Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa matapat na pagkabasa sa inyong salita. Nakita namin, Panginoon, kung paano mo itinaas si Joseph sa tamang panahon upang maging instrumento ng iyong mga probisyon at para iligtas ang marami. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo kaming magtiwala sa iyong perfect na oras kahit sa panahon ng paghihintay, gayon din na maging tapat kami sa mga responsibilidad na binigay mo sa amin, gayon din sa pagpapaalala mo sa amin that all authority has been given unto Christ, at naway kumilos po ito sa puso ng aming mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa inyo. Didadalangin din po namin yung aming mga kapatid at mga mahal sa buhay na nasa malayo. We pray for Brother Sam, for Brother Joris, gayon din kay Sis Pebs and Nanay Doris, kay Nanay Juliet, even sa Aquino couple. We pray na sila po ay pagyabungin nyo rin sa inyong salita at convict nyo rin po yung kanilang mga puso. And we pray na makahanap rin po sila ng mga iglesia na kung saan ma-exercise nila yung mga means of grace. We pray that you also use them mightily sa mga lugar na pinaglagyan nyo sa kanila. Gayon din pinapanalangin namin yung aming pastor, si Pastor Jay na nasa MCBC ngayon. Naway bigyan nyo po siya ng karunungan. Gayon din na gamitin nyo yung mga elders ng MCBC upang siya ay i-guide, at gayon din na pagkalooban nyo siya ng knowledge sa pagpapastol sa inyong mga tao. We pray that you also use him mightily sa kanyang pagtuturo doon or paghahayag ng inyong salita. Even, Lord, na maging kagamit-gamit yung panahon na ito upang ang bawat isa rin ay lumago sa pagtitiwala at pananampalataya sa inyo. Pinapanalangin rin po namin yung darating na Pastors Conference sa Tagum this coming May. May you use this conference upang kilusin yung inyong mga pinili upang mag-lead ng inyong flock sa iba't ibang panig ng bansa. May you grant knowledge sa mga pastor na dadalo doon, gayon din na ingatan nyo ang bawat isa, maging maayos din yung paghahanda, at ihanda nyo rin yung puso ng bawat isa sa gawain na ito. Gayon din, we pray sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho. Alam namin na kayo ang may hawak sa puso, even ng mga nag-i-interview sa kanila. We pray na gamitin nyo rin yung kamay na gumagawa sa mga kanya-kanyang hanap buhay, kanya-kanyang trabaho, at naway gawin namin ang lahat ng task na iniatang nyo sa amin for your glory. At kayo din sa gitna ng krisis na kinakaharap ng aming bansa, naway gawin nyo kaming tiwala sa inyo. Lahat ng mga ito ay inyong providensya sa kabila ng mga nangyayari sa pagtaas ng gasolina, ng mga bilihin, at gayon din sa the war that's imminent, Panginoon, or hindi namin alam, walang kasiguraduhan. Nawa ay magtiwala kami na ang lahat ng ito ay inyong itinalaga. Kami maging mapanalangin, gayon din na hindi kami magtamad sa mga ministeryo na inyong ipinagkaloob. We also thank you sa inyong sustaining grace sa gawain dito sa PRBC. Kayo rin ang nagpapalago sa amin, at nagpapasalamat kami na kinilos niya rin yung puso ng aming kapatid na si Brother Lawrence sa kanyang intent to be a member of PRBC, at nawa ay maging biyaya ang katotohanan na kayo lamang ang may hawak sa puso ng bawat isa. Kayo din, hinanda nyo yung aming mga sarili sa pag-worship sa inyo ngayong umaga, naway maging mabangong samyo ito sa inyong harapan. Maraming salamat po muli. Lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Muli, tayo ho ay tumayo at umawit para sa ating offertory hymn. Magandang umaga po sa ating lahat at na-miss ko po kayo for 2 weeks mga kapatid at kaibigan. Ngayon po ay itutuloy po natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Nehemiah. At again, brief background lamang po. Naging captive sa mga, kasi it's been 2 weeks mula nung mapag-aralan natin itong aklat na to. So yung gist nung nangyari sa chapter 1 or even sa previous verses dun sa Ezra. So ang nangyari is naging captive yung mga Hudyo ng Babylon, pero paglipas po ng panahon ay nagbigay ng decree si King Cyrus na makabalik yung mga Hudyo sa Jerusalem. Kaya nagkaroon po ng 3 waves ng pagbabalik or 3 waves of return pabalik ng Jerusalem. So una sa panahon ni Zerubbabel, anong nangyari doon? Na-build yung altar at na-build yung templo. Makita natin yan sa Ezra 1-6. Pag-aralan na po natin yan. Pangalawa, sa panahon ni Ezra, ano namang nangyari doon? Naibalik yung spiritual teaching at naibalik yung law.
Makita natin yan sa Ezra 7:2-10. At sa panahon naman ni Nehemiah na ating pinag-aaralan ngayon, ang focus naman ay ang rebuilding yung pader or rebuilding the walls ng Jerusalem. So again, makikita natin na yes, meron ng altar, meron ng templo, around 515 BC na complete yung templo, may returning people na. Pero hindi pa rin po kumpleto ang restoration. Bakit? Dahil ang pader or ang walls of Jerusalem ay wasak pa din. At sa panahon ni Nehemiah, again, yung pader ay simbolo po yan ng protection, simbolo ng dignity ng bayan at gayon din simbolo ng security ng bayan. Kaya kapag sinabing sira ang pader, ibig sabihin exposed po yung lungsod ng Jerusalem, gayon din na vulnerable yung mga tao dahil wala silang protection. Lalo sa Jerusalem dahil itong mga walls na to represented yung protection at blessing na nagmumula sa Panginoon. Hindi lang sinasuggest nung sirang pader ng Jerusalem that they are weak politically or they are weak militarily. It is also suggesting na yung sirang wall na ito ay nagpapaalala po it is suggesting that the people of Jerusalem had failed God. Paalala ito sa kasalanan kaya nasira itong bayan na to dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. So sa Nehemiah 1, nakita natin na yung tunay na restoration ay hindi po nagsisimula sa aktwal or sa panlabas na mga estratehiya, hindi sa aktwal na pagbibuild ng pader, hindi rin sa programa. Nagsisimula po ito sa pusong kinikilos ng Diyos na hindi sa labas kundi sa loob. Nang marinig ni Nehemiah yung kalagayan ng Jerusalem na ang pader ay wasak at yung bayan ay nasa kahihiyan, siya ay na-burden. Hindi siya naging manhid sa brokenness ng bayan ng Diyos. He even confessed yung sin ng bayan ng Israel. So yung last points natin, isang pusong na-burden, isang pusong nadurog or heart that was broken, and also isang pusong lumapit sa Diyos sa panalangin. Nehemiah beseeched in prayer. Kaya yung pattern ay malinaw po. God burdens the heart, humbles the sinner, and then draws them to prayer and prepares them for the work of God or for His work. And this is also a picture of salvation, kung paano kinikilos ng Panginoon ang isang tao sa kanyang kaligtasan. Pero mga kapatid, yung gawain ng Diyos ay hindi po nagtatapos sa burden at hindi ito nagtatapos sa panalangin lamang. Ano bang nangyari after niyang na-burden, after he was burdened, after he was broken, after he beseeched in prayer? Yan po yung aalamin natin ngayon sa umagang ito. Hinati ko po sa dalawang sermon yung Nehemiah chapter 2. Yung unang bahagi ay umiikot sa mensaheng maaari nating pagbulayan bilang isang Kristiyanong individual, a message for each Christian individual. And then yung pangalawang bahagi na tatalakayan naman natin mamayang hapon ay umiikot sa mensaheng maaari naman po nating pagbulayan bilang isang iglesia, a message for the church. Samahan niyo po ako sa Nehemiah 2. Basahin po muna natin ang Nehemiah chapter 2 verses 1 to 8. Babasahin ko po in English Standard Version. Again, Nehemiah 2 verses 1 to 8. And we read, "In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been sad in his presence. And the king said to me, 'Why is your face sad, seeing you are not sick? This is nothing but sadness of the heart.' Then I was very much afraid. I said to the king, 'Let the king live forever. Why should not my face be sad? When the city, the place of my father's graves, lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire.' Verse 4, Then the king said to me, 'What are you requesting?' So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, 'If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, that you send me to Judah, to the city of my father's graves, that I may rebuild it.' And the king said to me, the queen sitting beside him, 'How long will you be gone, and when will you return?' So it pleased the king to send me when I had given to him a time. And I said to the king, 'If it pleases the king, let letters be given me
to the governors of the province beyond the river, that may let me pass through until I come to Judah. Verse 8, and a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, and he may give me timber to make beams for the gates of the fortress of the temple, and for the wall of the city, and for the house that I shall occupy. And the king granted me what I asked, for the good hand of my God was upon me. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Humingi po muna tayo ng tulong sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming dakila at makapangyarihan sa lahat, kami humihingi ng tulong sa aming pag-aaral ngayon sa Nehemiah 2. Naway i-equip niyo po ang inyong tagapagsalita na maihayag ang inyong magandang balita ng mightily, and may you also get rid, so kung may mga errors, Panginoon, naway ilayo niyo po kami sa anumang kamalian. Gayon din na kumilos kayo sa puso ng aming mga bisita, na ito'y magdulot ng kaligtasan, gayon din sa aming mga mananampalataya na ito'y naman ay magdulot ng application at kabanalan. Maraming salamat. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So si William Tyndale po, siya yung unang naglimbag or nag-publish ng New Testament sa English, translating it from the original Greek language. And just to be clear, kasi maaaring nagtataka kayo, kasi napag-aralan natin before sa church history na si John Wycliffe yung unang nag-translate to English. Pero hindi po ito contradicting dun sa church history na napag-aralan natin, dahil si John Wycliffe na unang nag-translate ng Bible to English nung 1380s, tinranslate niya yung Bible from Latin to English, and hand-copied lang po yun kasi hindi pa naman uso yung printing press nung panahon na yon. So ito si Wycliffe, unang translation from Latin to English, hand-copied. Ito naman si Tyndale, unang translation ng New Testament from original Greek language to English, and it is printed and published. Pero it was not an instant route. Etong si William Tyndale, nung early 1500s, naging convinced po kasi siya na dapat mabasa ng mga tao yung Bible, ng mga ordinaryong tao yung Bible sa sarili nilang language. Kasi most of the time ay nasa Latin, and ang mga nakakabasa lang is yung mga nasa office. Pero sa England noon, strongly opposed ito ng religious at political na authorities dahil, again, Latin pa yung Bible at tinuturing na illegal yung English translation. Ang ginawa ni Tyndale, anong ginawa ni William Tyndale, paulit-ulit po siyang humingi ng tulong or ng support sa England. Pero laging sarado yung pinto. Ilang taon yon that he has been seeking support, he has been requesting ng suporta ng England. Kaya nung 1524, ang ginawa ni Tyndale, umalis po siya sa England, pumunta siya ng Germany or dun sa mainland Europe. Dun po siya naghanap ng tamang support at pagkakataon para makapag-imprenta ng English version. At noong 1526, natapos niya na yung first printed English New Testament from Greek na secretly pinapasok niya sa England. So mukhang rejection sa England, ayun yung point natin, mukhang rejection sa England, pero redirection pala ng Diyos. Mukhang matagal na paghihintay. You can just imagine kung ayun yung conviction ni Tyndale during that time na dapat mabasa ito ng mga ordinaryong tao sa language nila, pero walang opportunity to do that. He might have been furious, or we could say na he felt bad during those years na naghihintay siya. Kasi ang tagal, mukhang saradong pinto na humantong sa tamang timing in God's perfect time. Ganyan din po sa Nehemiah 2 verses 1 to 8. Ilang buwan pong nanalangin at naghintay si Nehemiah hanggang dumating yung tamang panahon or yung tamang moment sa harap ng hari, at nagbukas po ito ng pinto para masimulan yung pagre-rebuild sa pader ng Jerusalem. Kaya yung pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay in God's perfect time. At lagi po nating naririnig yan whenever there's a conversation na may mga nais tayong mangyari. Lagi nating naririnig in God's
perfect time. So ayun po yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon dahil dito po natin makikita na ang Diyos ay hindi lamang kumikilos sa puso ng kanyang mga tao, siya rin ay nag-aayos, siya rin yung nag-aayos ng panahon, siya yung nag-aayos ng pagkakataon ng tao, ng resources at pabor upang masakatuparan yung kanyang layunin. At may dalawa po tayong punto sa ating pag-aaral ngayong umaga. Una, divine timing at pangalawa, divine favor. Divine timing, makikita natin dito kung paano kumikilos ang Diyos sa kanyang tamang panahon or tamang oras. At pangalawang punto, divine favor, makikita natin na sa tamang panahon ng Diyos, nagbibigay po siya ng higit pa sa inaasahan. So unang punto, divine timing. At mahalagang makita po natin yung historical setting nung nangyari dito. Sa Nehemiah 1:1 po kasi, yung panahon ay buwan ng Chislev. Sa Nehemiah 2:1, ang panahon naman ay buwan ng Nisan. Still in the 20th year of King Artaxerxes. Sa Hebrew calendar kasi itong Chislev is the 9th month and then Nisan is the first month of the year. Ibig sabihin, ilang buwan yung lumipas since 12 months ang sa isang taon, may lumipas po na panahon sa pagitan ng chapter 1 at chapter 2, approximately around 4 months. So you can just imagine 4 months of waiting, 4 months of fasting, 4 months of carrying the burden before God. Pero sabi nga natin, hindi po ito natatapos sa burden at sa panalangin lamang. Yung text sa Nehemiah 2:1 specifically places itong scene in the month of Nisan sa 20th year of King Artaxerxes while Nehemiah was serving wine before the king. At historically, ito ay panahon ng Persian Empire. Again, si Nehemiah ay nasa Susa, isang major royal city sa Persia, at na pag-aralan din po natin sa nung nakaraan na si Nehemiah ay cupbearer to the king. So hindi simpleng tagapag-abot lang ng inumin, siya ay trusted official, malapit po siya sa hari at may access siya sa royal presence. Ang cupbearer ay kailangan ding mapagkakatiwalaan dahil siya po yung humahawak ng inumin ng hari. Sa ancient courts, may real danger of poisoning. Kaya yung position ni Nehemiah ay secure, privilege, at influential. So even makita natin, may naka-specify pa dito sa binasa natin, in the presence of the queen. Diba? The queen was with me. May close dyan. I forgot kung anong pero may naka-specify na in the presence of the queen si Nehemiah. Ibig sabihin, trusted talaga to kasi during that time, hindi rin basta-basta po nakakalapit ang kung sino-sino sa queen. Only yung mga eunuchs yung nakakalapit sa queen kasi sila yung mga castrated, wala na silang sexual castrated na sila. So, mas safe sila na makalapit doon. So, sila lang yung usually na nakakalapit doon sa queen. Pero dito nakikita natin na trusted talaga ito si Nehemiah because even the request was made in presence of the queen. At historically, ito nga yung cupbearer, dapat trustworthy siya. Pero dito yung tension din ng ating pag-aaral na si Nehemiah nasa comfort na po siya ng palasyo. Pero yung puso niya nasa ruins ng Jerusalem. Nasa harap siya ng hari ng Persia. Pero yung burden niya ay para sa bayan ng Diyos. Nasa Susa siya pero may bigat sa kanya kasi wasak nga yung pader ng Jerusalem. So mga kapatid, pansinin natin yung unang salita ng chapter 2, in the month of Nisan. Hindi po ito maliit na detalye. Sa Nehemiah 1, narinig natin or narinig niya yung report tungkol sa Jerusalem. Anong ginawa niya? Umiyak siya, nagluksa siya, nag-ayuno siya, nanalangin po siya. Pero hindi agad dumating yung opportunity. Hindi kinabukasan, hindi after 1 week, lumipas ang ilang buwan. At dito po natin makikita yung unang malaking aral that God's perfect time is not always immediate, but it is always wise. Again, God's perfect time is not always immediate, but it is always wise. Kasi even sa ating mga Kristiyano, minsan kapag tayo ay nabe-burden, gusto natin agad na may mangyari. Kapag may nakikita po tayong problema, gusto natin agad na merong solusyon, may nakita tayong mali, gusto natin agad ng pagbabago. Kapag nananalangin tayo, gusto natin agad na merong sagot. And this is where most Christians struggle. Yung
waiting game. Kasi ang dali pong sabihin na magtiwala tayo sa Panginoon. Pero we always struggle to wait. And minsan ayun yung nagiging pitfall ng maraming Kristiyano. The waiting time, the waiting game. Pero sa kaso ni Nehemiah, may kita po natin na may waiting period. 4 months of carrying yung burden, 4 months of not seeing visible change, 4 months na parang tahimik ang Diyos. Pero mga kapatid, silence does not mean absence. Waiting does not mean God is inactive. Sabi po ni John Calvin, all events whatsoever are governed by the secret counsel of God. Ibig sabihin, kahit po yung mga panahon na parang walang nangyayari, governed pa rin po iyan ng Diyos. Kahit yung delay, hawak din po ng Diyos. Kahit yung waiting, hindi po labas sa kanyang counsel. And God has His own time in carrying out His work. Sabi po sa Asia Bible Commentary Series sa Nehemiah na nakatulong din po sa atin dito sa pag-aaral. Sabi po doon, God has His own timetable in carrying out His work. The delay could be deliberate on God's part. God may want to test Nehemiah's patience and even his real motive. So again, to test his patience and to test his real motive. And this also applies sa atin. Yung mahabang paghihintay could be the test of our patience, and it could also be the test of our motive. Ano bang motibo natin sa paghahanap ng trabaho? Bakit ang tagal? Ano bang motibo natin sa pagpapamilya? Ano bang motibo natin sa pag-aanak? Ano bang motibo natin na mapili tayo sa promotion or sa isang bagay na matagal na nating gustong mangyari? Minsan kaya hindi agad inaalaw ng Diyos so we can examine ourselves. Are we patient? And more than that, what is our motive? Baka mali ang puso ko sa bagay na ito. And even in scriptures, we can see a lot of waiting game. Di ba si Abraham, he waited how many years? 25 years para ma-fulfill yung pangako ng Panginoon sa pagkakaroon niya ng anak. Even si Moses waited how many years sa Midian bago niya ma-lead yung Israel. Even yung kaninang binasa natin, si Joseph waited in prison and in servanthood bago siya ma-exalt. So napakaraming waiting game sa scriptures, all over scriptures. Even si Job waited in suffering. 'Di ba bago siya ma-restore. And kaya ito yung dapat nating panghawakan na minsan kaya hindi agad inaalaw ng Diyos, so we can also examine ourselves. Ano ba yung motibo natin sa mga bagay na gusto natin dito sa mundo? And even sa Ecclesiastes 3:11, sinasabi po doon, samahan niyo po ako sa Ecclesiastes 3:11. Again, isa sa mga laging nako-quote, He has made everything beautiful in its time. Hindi sinabing beautiful in our time. Hindi sinabing beautiful kapag gusto natin. Ang sabi, in its time, sa panahon ng Diyos. At ganito yung nangyari kay Nehemiah, hindi po siya nagmadali. Hindi siya nagmanipulate, hindi siya gumawa ng sariling shortcut niya. And you can, again, just imagine, araw-araw niyang kasama yung king. Araw-araw siyang nagsaserve sa king. And you can imagine yung burden niya na araw-araw niyang dala to, pero hindi niya minadali at hindi niya ipinilit yung gusto niyang mangyari. Nagpatuloy po siya sa kanyang ordinary duty. Nasa trabaho pa rin po siya, nagsisilbi pa rin siya sa hari as a cupbearer, pero habang ginagawa niya yung kanyang ordinary responsibility, dala niya yung extraordinary burden na inilagay ng Diyos sa kanyang puso. And then sa araw ng ating binasa, dumating na yung pagkakataon na nasa harap po siya ng hari, kinuha niya yung wine, tapos binigay niya sa king, napansin ng hari yung mukha niya. Sabi sa Nehemiah 2:2, "Why is your face sad, seeing you are not sick? This is nothing but sadness of the heart." At sinabi ni Nehemiah, "Then I was very much afraid." So isipin po natin, bakit natakot si Nehemiah? Kasi dangerous moment po yung bagay na to. A commonly missed detail. Paano naging dangerous yan, Brother Jake? Nagtanong lang naman yung king. Bakit natakot naman si Nehemiah? Nagtanong lang naman yung king. Dahil po sa ancient Persian court, hindi po normal na magpakita ng sadness sa harapan ng hari.
sign po kasi ito ng disrespect. Yung expectation sa cupbearer, dapat masigla, dapat jolly in the presence of the king. Yung cupbearer has to wear a smile on his face. At nagkakaisa naman yung mga maraming commentaries na binasa natin dito sa bagay na to. Kaya nga sabi ni Nehemiah sa dulo ng verse 1, "Now I had not been sad in his presence." Ibig sabihin, never naman to nangyari. Hindi niya to ginagawa. Hindi to normal na ito yung appearance niya in front of the king. Kasi ibig sabihin nito, never siyang naging malungkot o hindi niya naipakita itong malungkot na mukha niya sa hari until now. Kasi protocol po yun. Yung hari ay sovereign ruler in the empire. Yung court protocol ay seryoso at anumang actions na maaaring magpahiwatig ng displeasure, ng disrespect o threat ay delikado po. Kaya anumang actions kasama na yung malungkot na expression could be interpreted as a disobedient act or threat. Kasi pwedeng maisip na, bakit may kakaiba dito sa taong to? Bakit iba yung countenance niya? Kaya nga sabi rin nung king, hindi ka naman may sakit. 'Di ba? O hindi, wala ka namang sakit, pero bakit ganyan yung countenance mo? So, may masama bang mangyayari o baka may masamang plano tong taong to ngayon kaya kakaiba yung countenance niya. So, lalo kung titignan natin, meron pong assassination attempt sa previous king na si Ahasuerus or Xerxes I. May kita natin sa aklat ng Esther yan if you want to also skim on it. Esther 2:21 to 23. So, yung previous king may attempted assassination. So, kaya very dangerous tong moment na to para kay Nehemiah. Red flag ito. Kaya nung mapansin nung hari, yung lungkot ni Nehemiah, natakot si Nehemiah. Hindi po ito maliit na bagay. We should see this as a dangerous moment. Kaya nga natakot si Nehemiah. Yung mangyayari kay Nehemiah o pwedeng sa trabaho niya is at the disposal of the king on this very instance. Pero mga kaibigan at kapatid, ito rin ay moment na inihanda ng Diyos for 4 months. Nehemiah prayed. For 4 months, he waited. Then suddenly, the king asked the question na nagbukas ng pinto para sa pag-rebuild ng wall. This is divine timing. Hindi pinilit ni Nehemiah. Hindi po niya binuksan through manipulation. Hindi siya nagpaka-control freak at pinilit niya yung gusto niyang mangyari agad-agad. The door opened because God opened it. Sabi sa Proverbs 16:9, "The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps." Si Nehemiah may burden, may prayer, may desire, pero ang Diyos ang nag-establish ng mga hakbang. Had it been another moment or had it been another time, baka hindi ginarant yung request ni Nehemiah or much worse, baka napatalsik si Nehemiah sa trabaho niya as a cupbearer. At sa Proverbs 21:1, again pinapaalala sa atin, "The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will." Mga kapatid, ito yung theology behind Nehemiah 2. Yung hari ng Persia ay makapangyarihan, pero hindi po siya yung ultimate na makapangyarihan. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Diyos. Kaya pagdating ng tanong ng hari, kahit natakot si Nehemiah, hindi siya umatras. Sabi niya sa Nehemiah 2:3, "Let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's graves, lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?" Napaka-wise nung sagot ni Nehemiah. Hindi niya agad sinabi na, "I want to rebuild Jerusalem." Mapapansin natin na hindi rin diretsong sinabi ni Nehemiah na gusto kong i-rebuild ang Jerusalem. Hindi niya agad binanggit yung walls or yung rebuilding project. Bakit? Kasi sa panahon po na yon, may very sensitive yung usapan pagdating sa bayan ng Jerusalem. Kasi saan ba kilala yung city ng Jerusalem during that time? O most especially sa Persian Empire. Kilala yung city na may history ng rebellion. Napag-aralan din natin yan sa Ezra 4, kaya nagkaroon ng opposition sa pagre-rebuild ng temple. Kapag sinabi niya na agad na magre-rebuild siya, lalo na ng walls, pwedeng isipin ng hari na maaring nagpaplanto ng revolt. Delikado yun. Kaya yung ginawa ni Nehemiah ay naging maingat siya sa approach niya. He did not mention Jerusalem specifically. In fact, kung babasahin nyo, parang nire-refer niya lang sa Judah and then nire-refer niya sa kanyang ancestors. Ayun yung mga binanggit niya. Hindi niya sinabi agad yung buong plano. Ang sinabi niya,
bakit hindi malulungkot ang aking muka? Gayong ang lungsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Hindi siya nag-sound threatening, hindi rin siya, he sounded broken and grieving, which he truly is. Pero dito makikita natin yung God-given wisdom kay Nehemiah. Alam niya kung ano ang sasabihin, alam ni Nehemiah kung kailan sasabihin, at alam din ni Nehemiah kung paano sasabihin. He waited for the right moment, then spoke the right words. At dito pumapasok yung wisdom ng scriptures. Samahan niyo po ako sa Proverbs 25:11. Sabi po doon, yung isang part po doon, a word fitly spoken is like apples of gold in a setting of silver. A word filthy spoken is like apples of gold in a setting of silver. So yung silver, maganda na yan, di ba? So in a setting of silver. Dito natin napaka-rich talaga ng salita ng Diyos. We are even guided to this beautiful picture or this beautiful metaphor telling us na ang isang salita spoken at the right moment in the right way can be powerful. It can be valuable. It can be beautiful. It could be deeply impactful, just like a finely crafted piece of art. Kasi yung picture nga dyan, sinabi dyan sa Proverbs, gold apples placed in a silver frame or silver setting. So maganda na yung silver, pero maganda na yung silver frame or silver setting, pero mag-stand out pa lalo yung gold apple. And it is a reminder din sa mga conversations natin bilang mga magkakapatid, sa mga fellowship po natin, when to speak, what to speak, how to speak. Most of all, mga kapatid, tanungin natin these words, itong mga conversations that we are having, is it edifying? Is it glorifying God? Kasi minsan, hindi lang anong message yung importante, but how we convey these words. Is it edifying? Is it glorifying God? Hindi reckless si Nehemiah, maingat siya, pero honest, respectful siya, pero courageous. And then the king asks verse 4, what are you requesting? Dito yung napakagandang line, sabi dito, so I prayed to the God of heaven. Mga kapatid, with little time to think, kasi actual conversation itong nangyayari between Nehemiah and the king, Nehemiah quickly prayed to God. At ito ay isang spontaneous prayer. Isang mabilis na panalangin sa gitna ng isang critical na moment. Again, dangerous moment. Lagi nating iisipin dangerous moment kasi commonly detail yung bagay na yon. Pero interestingly, throughout the book, makikita po natin na paulit-ulit po itong ginagawa ni Nehemiah. Maraming beses sa aklat ng Nehemiah, we read that he offered short, spontaneous prayers, such as Nehemiah 2, sa Nehemiah 4, kung titingnan niya 4 to 5, chapter 4 verses 4 to 5. Sa chapter 5 din meron, sa chapter 6, sa chapter 13, maraming beses sa chapter 13 actually. Ibig sabihin, si Nehemiah ay taong marunong manalangin not only in private seasons, but also in public pressure. Pero makikita natin, hindi lang characterize ng spontaneous prayer itong si Nehemiah. Bakit? Kasi hindi niya lang ginagawang genie ang Diyos na every time may biglang kailangan, dun lang siya lalapit sa Diyos. We've read sa verse 1, na pag-aralan natin yan last time, hindi nagsimula sa araw prayer, yung prayer life ni Nehemiah. Bago yung short prayer na to sa chapter 2, merong days of fasting and praying sa Nehemiah 1 verses 4 to 7. Kung gusto nyong balikan, Nehemiah 1 verses 4 to 7. His life, ibig sabihin, his life is characterized by prayer. Not just spontaneous prayer na nangyari dito sa chapter 2, but also steadfast prayer na you can also think na ginagawa niya to for the first 4 months or for the 4 months of waiting. So, hindi lang spontaneous prayer but also steadfast prayer tulad ng nakita natin sa chapter 1. Kung gusto natin balikan sa verse 4 ng chapter 1, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. Kaya mga kapatid, panawagan din po ito sa atin. May our life be characterized by
prayer. Kaya kailangan nating linangin yung relasyon natin sa Diyos sa in-depth prayer. Hindi natin dapat tratuhin yung Diyos na parang emergency hotline lang. Yes, Nehemiah did short, spontaneous prayer, pero sana hindi ayun yung tumatak sa atin na puro short, spontaneous prayer kasi nakita natin may in-depth prayer siya. So, Nehemiah did short, spontaneous prayer, pero tandaan natin, short prayers are strengthened by long communion. Ang quick prayers ay nourished by deep prayer. May mga taong gusto ng instant access sa Diyos during crisis pero walang cultivated communion with Him sa mga ordinaryong araw. Pag may sakit lang, kapag meron lang financial crisis, pag may problema lang sa pera, at nakakalungkot po yung bagay na yun. Parang call a friend lang. Parang si Mars lang, mangangamusta lang kapag manghihiram ng pera, di ba? Kamusta tapos manghihiram ng pera. Pero sa ordinaryong bagay, hindi ka makamusta. So, hindi naman po yung sideswipe. Pero, ayun, parang call a friend lang. Kaya, ang paalala sa atin, may our life be characterized by prayer. In-depth prayer, spontaneous prayer. Pero, tanong sa atin, how's our communion with God sa mga ordinary at uneventful na bahagi ng buhay natin? How's our communion with God sa mga ordinary days? Si Nehemiah matagal siyang lumuhod sa chapter 1 kaya niyang bumulong sa Diyos sa chapter 2. Nehemiah knew that God is always in charge, always present and hears the prayers of His people. Kaya kahit nasa harap siya ng earthly king, kaya niyang manalangin sa heavenly king. At bilang illustration, parang isang magsasaka po na hindi niya pwedeng pilitin yung pag-aani, yung pag-harvest. 'Di ba? Pwede siyang magtanim, yes, pwede siyang magdilig, pwede siyang magbantay, pero hindi niya pwedeng utusan yung mga buto na tumubo overnight. Kasi may tamang panahon, may proseso, may paghihintay. Pero habang naghihintay siya, hindi rin po siya passive. 'Di ba? Faithful siya, nagdidilig siya, nagbubungkal, naglalagay ng pataba, nagtatanggal ng mga peste. So ganito rin po si Nehemiah. He waited, but he did not waste time waiting. He prayed. He carried the burden. He stayed faithful in his post. At sa tamang panahon ng Diyos, the door opened. This is divine timing. God prepares the burden. God appoints yung paghihintay. God opens the door. And God sustains the servant in the moment. Mga kapatid, God's perfect time is never late. Di ba meron ng awitin, trust His heart, that God is too wise to be mistaken. Hindi siya delayed, hindi siya nagmamadali, hindi siya pressured by our own urgency. He is sovereign, He is wise, and He is good. Pangalawang punto po, divine favor. Pagkatapos ng divine timing, may kita naman natin yung divine favor. Nang tanungin ng hari si Nehemiah, what are you requesting? Doon na sinabi ni Nehemiah yung kanyang petisyon. Sabi sa Nehemiah 2:5, if it pleases the king, if your servant has found favor in your sight, that you send me to Judah, to the city of my father's grave, so that I may rebuild it. So pansinin natin yung humility and wisdom ni Nehemiah. Hindi po siya nangangarapatan, hindi siya entitled, hindi siya nagsalita na parang may karapatan siya sa favor ng hari. Ang language niya is, if it pleases the king. Ang language niya is, if your servant has found favor. Pero sa likod ng favor ng king, alam ni Nehemiah na may mas malalim na favor. At ayun yung pabor ng Diyos. Nagpatuloy din po yung usapan. Tinanong siya ng hari kung gaano siya katagal mawawala at kailan siya babalik. So, sabi sa 6, so it pleased the king to send me when I had given him a time. Ibig sabihin, prepared po si Nehemiah. Hindi lang siya may burden, hindi lang siya may prayer, may plano din siya, may estimated time, may specific request, may practical details sa kanyang petisyon. Hindi naman na-record yung immediate na sagot ni Nehemiah dito sa pag-uusap nila kung gaano katagal siya mawawala. Pero later on, or later in the book, makikita natin na nanatili siya sa Jerusalem for 12 years bilang governor. So, hindi yun isang small favor lang sa Diyos or sa hari for Nehemiah. At preview lang nung
sa Nehemiah 5:14, sabi po dun sa 5:14, moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, 12 years. Sa Nehemiah 13:6, makikita din natin after that period ay bumalik po siya sa hari. Kaya yung request na to sa chapter 2 ay hindi maliit na errand. It opened the door to years of sacrificial service for the people of God. Mga kapatid, mahalaga to. Faith is not carelessness. Prayer is not an excuse for poor preparation. Hindi yung mananalangin ka lang na pumasa ka sa exam pero hindi ka naman nag-review. Si Nehemiah, nanalangin pero nagplano rin. Umasa siya sa Diyos pero naging wise siya sa mga detalye. And dun sa verses 7 to 8, kung susundan din natin, mas naging specific pa po siya. Humingi siya ng letters para sa governors beyond the river, para safe passage yung dadaanan nila. Humingi siya ng letter kay Asaph, keeper of the king's forest, para naman mabigyan siya ng timber for the gates, the wall, and the house he would occupy. Napakalinaw ng request niya, hindi vague, hindi general, specific, practical, thoughtful. At dito natin makikita yung isa pang mahalagang bagay, that Nehemiah was prepared. Napaghandaan niya yung mga bagay na to. Nag-research na siya kung kanino ba dapat hihingi ng timber. Nalaman niya na kailangan niya talaga ng letter kay Asaph. Kailangan niya ng sulat sa mga governor para hindi sila harangin, para safe silang makarating. At dito natin makikita yung divine favor kay Nehemiah. Yung divine favor kay Nehemiah ay hindi lang emotional blessing, hindi lang dahil nakakapagpasaya ito sa kanya. It also becomes visible in provision and protection. Yes, it becomes visible in provision and protection. So mga kaibigan at kapatid, we see His divine favor. Kung hindi mo napapansin, look at God's provision ng Panginoon sa iglesyang ito pa lang. Kung hindi mo napapansin, look at God's protection sa atin all throughout the years. That is His divine favor. It also becomes visible in provision at protection. The king gave Nehemiah permission. The king gave him letters. The king gave him access to resources. Pero paano po ito pinaliwanag ni Nehemiah? Sabi sa Nehemiah 2, verse 8, and the king granted me what I asked for, the good hand of my God was upon me. At isa to sa mga key verses sa Nehemiah, for the good hand of my God was upon me. Hindi sinabi ni Nehemiah that the king granted me because I was persuasive. Hindi niya sinabi because I was strategic. Hindi niya sinabi because I was powerful, because I had influence. Ang sabi niya, for the good hand of my God was upon me. At sabi ni Matthew Henry tungkol dito, komentaryo niya po, he gained his point not according to his merit, his interest in the king, or his good management, but according to the good hand of his God upon him. At napakaganda po nito, hindi merit ni Nehemiah, hindi political influence, hindi good management. It was the good hand of God. At dagdag pa ni Matthew Henry, gracious souls take notice of God's hand, His good hand, in all events which turn in favor of them. Ibig sabihin, ang taong may pusong nakakakilala sa Diyos ay marunong mag-recognize that this is not me. This is the Lord. Even the goodness that we can do, even the victories that we have sa mundong ito, this is not me, this is the Lord. Kaya tanungin natin yung sarili natin, do we acknowledge God as our power source and the giver of our gifts? Kapag may kakayahan tayo, kapag may opportunity tayo, kapag may influence tayo, do we use them for ourselves, or do we recognize na ang lahat ng to ay pinagkaloob ng Diyos para sa kanyang gawain? Ito yung divine favor. Hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. Hindi ibig sabihin na walang opposition. In fact, sa mga susunod na verses na pag-aaralan natin mamaya, may opposition agad. Pero ibig sabihin po nito, kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang makakapigil sa layunin niya. Sabi ni Thomas Watson tungkol sa providensya, sa providence, providence is God's ordering all issues and events of things after the counsel of His will to His own glory. Iyan yung nangyayari sa Nehemiah 2. God ordered yung timing
God ordered the king's question, God ordered the favor, God ordered the resources, God ordered the path forward. At dito, mahalaga yung gospel connection. Mga kapatid, hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil deserving tayo. Hindi tayo nakakakuha ng mercy dahil magaling tayo. Hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil maayos yung performance natin. Ang lahat ay biyaya lamang. Sabi sa Ephesians 2, verses 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." Ganyan ang divine favor. Hindi ito earned, it is given, hindi ito dahil deserving tayo, it is because God is gracious. At sa buhay ni Nehemiah, yung favor ng Diyos ay makikita sa favor sa hari. Pero sa buhay natin, ang pinakadakilang favor ng Diyos ay hindi permission from an earthly king. Ang pinakadakilang favor ng Diyos ay ang pagbibigay niya sa atin ng access to Himself through Jesus Christ. Sabi sa Romans 5 verses 1 to 2, "Therefore, since we have been justified by faith and we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through Him we have also obtained access by faith into His grace in which we stand." Nehemiah needed access to Artaxerxes, but sinners need access to God. And that access comes only through the Lord Jesus Christ. Parang isang ordinaryong empleyado na may concern sa, let's say, sa isang malaking kumpanya. Let's say, rank and file lang to na empleyado. Hindi siya basta-basta makakapasok sa office ng CEO. Kailangan niya ng access, kailangan niya ng permission, kailangan niya ng favor. Kasi kung wala yon, kahit gaano ka-importante yung gustong sabihin nitong rank and file na empleyado na to, yung kahit gaano ka-importante yung concern niya, hindi po siya makakalapit. So si Nehemiah had access to the king because of his position. Pero tayo, mga makasalanan, wala po tayong natural na access to God because of sin. Yet, through Christ, binigyan tayo ng access not because we earned it, but because Christ opened the way. Kaya yung favor ng Diyos kay Nehemiah points us to a greater favor. And this is the grace of God in Christ. At dito natin makikita, again, si Kristo, si Nehemiah ay lumapit sa hari upang humingi ng favor para sa bayan ng Diyos. Pero si Kristo ay higit pa kay Nehemiah. He's the greater Nehemiah. Si Nehemiah ay servant before an earthly king. Si Kristo ay the eternal Son who came to accomplish the will of the Father. Si Nehemiah humingi ng permission para simulan yung rebuilding ng walls ng Jerusalem. Pero si Kristo dumating upang gawin yung mas dakilang restoration, yung pagpapanumbalik ng mga makasalanan sa Diyos. Si Nehemiah nagsabi, "Send me to Judah that I may rebuild it." Pero si Kristo sa kanyang incarnation ay parang sinabi na, "I will redeem, I will restore." At hindi lang siya nagdala ng letters, hindi lang siya nagdala ng timbers at royal permission, dinala niya ang sarili niyang buhay sa krus. Binayaran niya ang kasalanan natin. Sabi sa 2 Corinthians 5:18, "All this is from God who through Christ reconciled us to Himself." At sabi rin sa Hebrews 4:16, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace." So mga kapatid, bakit tayo makakalapit sa throne of grace? Because Christ opened the way. Siya ang true and better mediator. Siya yung ating access. Siya yung ating favor. Siya ang ating restoration. Kaya yung Nehemiah 2 verses 1 to 8 ay hindi lang po tungkol sa favor ng Persian king. It points us to the greater favor of God in Jesus Christ. At bilang mga aplikasyon, balikan lang po natin yung dalawang punto. Unang punto natin, God's timing. Mga kapatid, may mga bagay po ba tayo na ipinapanalangin na hindi pa sinasagot ng Diyos sa paraan o sa panahon na gusto natin? Maaring restoration sa pamilya, maaring healing sa relationship, maaring growth sa church, maaring breakthrough sa ministry or pagbabago sa puso ng isang mahal sa buhay.
Huwag po nating isipin na dahil naghihintay tayo, walang ginagawa ang Diyos. Again, yung question kanina, are we patient? And let's also examine what is our motive. Diba? Minsan yung waiting season ay preparation season. Minsan yung delay ay hindi denial. Minsan hindi pa binubuksan ng Diyos ang pinto dahil inihahanda pa niya tayo. At ito yung encouraging part while waiting, kasi sabi natin kanina, madaling sabihin magtiwala sa Panginoon pero we struggle waiting. Ito yung encouragement sa atin na habang naghihintay tayo, wag nating pabayaan yung prayer life natin. Wag po nating pabayaan yung communion natin sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Wag nating pabayaan yung pananalangin dahil yung taong nagtatagal sa prayer closet ay mas handa kapag dumating yung pressure moment, 'di ba? Parang yung kanina, 'di ba, yung prayer niya, yung fasting niya, pero dun sa spontaneous prayer niya, nandun din characterized by prayer yung kanyang buhay. Wag lang nating nilalang yung prayer meeting, wag lang nating nilalang yung pananalangin. Yung taong sanay makipag-usap sa Diyos sa katahimikan ay mas handang tumawag sa Diyos sa gitna ng krisis. Huwag nating hayaan yung ating communion natin sa Panginoon through prayer, through reading the scriptures, even through regular fellowship and sa pag-worship natin sa Panginoon. Kung nalalamig tayo, alalahanin natin yung pabor ng Diyos sa atin. Ang tanong, habang naghihintay ka ba, faithful ka ba? Prayerful ka ba? Or nagiging impatient, bitter, at self-reliant ka? At doon naman sa pangalawang punto, God's favor. Mga kapatid, when God gives favor, do we recognize His hand? Kapag may answered prayer, kapag may open door, kapag may provision, kapag may protection, kapag may opportunity, nasan ba yung credit? Nasa atin ba yung credit? Or do we say, the good hand of my God was upon me? Tandaan natin si Nehemiah had position. Meron po siyang position, may good organizational skills siya, pero hindi niya pinagyabang yung mga bagay na ito. He acknowledged that God's gracious hand was upon him. Alam niya na without God's strength, all his efforts would be in vain. And even sa church life, kailangan natin itong matandaan. Kung may growth, it is the good hand of God. Kung may unity, it is the good hand of God. Kung may provision, it is the good hand of God. Kung may pagkakataon para maglingkod, it is the good hand of God. Kung may restoration, it is the good hand of God. Pero sabi nga natin, we could be in the waiting season at baka nalilimutan natin yung pabor ng Panginoon sa atin. Yes, we plan. Yes, we prepare. Yes, we work. But we never boast in ourselves. Sabi sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Mga kapatid, yun yung posture ng taong nakakaunawa ng divine favor. Hindi siya passive, pero hindi rin siya proud. Hindi siya tamad, hindi siya nagtatamad, pero hindi rin siya boastful. He works hard, but gives all the glory to God. At balikan lang po natin yung 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 5, tungkol sa providensya ng Diyos. Sabi po doon, God, the good creator of all things, in his infinite power and wisdom, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures and things from the greatest even to the least. Yan yung makikita natin sa Nehemiah 2. Hindi aksidente yung timing, hindi aksidente yung tanong ng hari, hindi aksidente yung pabor ng hari. Ang lahat ay nasa kamay ng Diyos. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid, sa Nehemiah 2 verses 1 to 8, nakita natin yung dalawang bagay. Una, divine timing. Ang Diyos ay hindi nagmamadali pero hindi po siya nahuhuli. He is never early, never late, but always wise. Sa loob ng 4 na buwan, tila walang nangyayari, pero sa likod ng silence, God was preparing the moment, preparing the servant, and preparing the way. Buhay na patotoo po yung iglesia natin sa bagay na to. There could have been a time na we have seen na parang walang progress, parang walang visible change, katulad ni Nehemiah for the past 4 months. But in His perfect time, we became a covenanted church, nagtalaga ang Panginoon ng mga office bearers, but it was not instant. There is waiting time, and there may be some things na pinapanalangin at hinihintay pa natin,
pero sama-sama po tayong manalangin at maghintay sa Panginoon. At hanggang ngayon, may mga bagay pa rin na we could still be praying nawa ay magkaisa po tayo sa bagay na to, na manalig, manalangin at maghintay sa kalooban ng Panginoon. Parang yung nangyari kay Lazarus, 'di ba? Nung nagkasakit si Lazarus, hindi agad dumating si Kristo. Patay na si Lazarus for 4 days. The family and the disciples thought it was already late. Christ was 4 days late. But he was just right on time. Tinawag niya si Lazarus at muling binuhay. What looked like delay was actually divine timing. What looked like missed opportunity was a setup for greater glory. Pangalawa, divine favor. Nang dumating yung tamang panahon, binigay ng Diyos yung pabor. The king asked, Nehemiah prayed, Nehemiah requested, the king granted, but the explanation was clear. The good hand of my God was upon me. Kaya tanungin natin yung sarili natin. Kapag pinaghihintay tayo ng Diyos, nagtitiwala ba tayo sa kanyang timing? Kapag binuksan niya yung pinto, kumikilos ba tayo ng may prayerful courage? Kapag binigyan niya tayo ng favor, binabalik ba natin yung glory sa Panginoon? Mga kapatid, tandaan natin, God prepares His servants in waiting, and God provides for His work in His perfect time, in God's perfect time. Kaya kung tayo ngayon ay nasa waiting season, wag po tayong mawalan ng pag-asa, manalangin, magtiwala po tayo, manatiling matapat, at kung binuksan na ng Diyos yung pinto, wag kang umasa sa sarili mong lakas. Pray, step forward, ask wisely, work faithfully, and give glory to God. Sa ating mga kaibigan naman po na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, isang panawagan na lumapit ka kay Kristo dahil yung greatest favor of God is not merely an open opportunity sa temporal nating buhay. Yung greatest favor ng Diyos ay hindi access sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi access sa mga gusto mong makuha dito sa mundo. The greatest divine favor, mga kaibigan, is to have access to God through the finished work of the Lord Jesus Christ. Repent of your sin, believe in the Lord Jesus Christ. Dahil sa Kanya, nagsisimula yung pag-rebuild ng nasirang pader dahil sa kasalanan. Dahil sa Kanya, dahil kay Kristo, nagsisimula yung pag-rebuild ng wall of fellowship natin with the Father. At dahil kay Kristo, mga kaibigan, nagsisimula yung tunay na restoration in God's perfect time and by God's gracious favor. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos at Ama, salamat po sa iyong salita na aming napag-aaralan ngayon sa Nehemiah 2. Salamat dahil pinakita mo po sa amin na ikaw ay kumikilos in your perfect time. Hindi ka nahuhuli, hindi ka nagmamadali, kundi lagi kang tapat as sovereign sa lahat ng bagay. At tulungan mo kaming magtiwala sa iyong divine timing, sa iyong kalooban, lalo na kapag kami ay nasa panahon ng paghihintay. Tunay po iyon na madaling sabihin na kami magtiwala sa inyo, but we struggle waiting. Turuan mo kaming manalangin, manatiling tapat at wag pangunahan yung inyong kalooban. Bigyan mo kami ng tapang na humakbang tulad ni Nehemiah na merong prayer, may wisdom at may pag-asa lamang po sa iyo. Salamat din po sa iyong divine favor. Pinaalala mo po sa amin na anumang probisyon, proteksyon, at even mga oportunidad ay hindi dahil sa aming galing, kundi dahil sa mabuting kamay mo sa amin. Wala po kami maipagmamalaki sa inyong harapan at ilayo mo kami sa pride at self-reliant. At higit sa lahat, salamat sa buhay ng aming Panginoong Hesukristo, ang pinakadakilang pabor na ibinigay niyo sa amin. Dahil sa Kanya kami ay nakatanggap ng kapatawaran. Dahil sa Kanya kami ay may access sa tunay na restoration. Nawa ang katotohanan na to ay kumilos din sa puso ng aming kaibigan na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo. Kayo na po ang bahala sa mga natitirang gawain at lahat ng to'y dalangin namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.